kasi isa yan sa mga gusto ng mga politiko, no? Kaya after hearing that I heard na mayroong mga pinaiikot that solicits a signature campaign, more or less half a day of the rooming signature campaign, ay inalam ko kung sino talaga ang involved, no? And part of my barangay personnel and staffs is involved to that signature campaign. That's why I called their attention na pinatawag ko sila sa office ko. And these bundles of recovered pirma, honorable chairs of this committee, pina-embargo ko to dahil nakita ko na wala talaga. Barangay has been the venue of all caucus, meetings, public forums, public hearings. That's why sabi ko, bakit nagkaganito? Pabigla-bigla ang mga papel na to. Kaya nga, kinonfiscate ko dahil hindi talaga ito nagadaan sa insaktong proseso. At saka, sa amin kasi dyan sa barangay, kahit na problema ng mga padyak or tricycad man sinasabi namin dyan, kung may problema dyan, gina-public hearing namin yan sa barangay. Pero ito wala, no? Biktima man lang din yung mga trabahante ko sa barangay, ma'am. But this 30 triplicate copy of this PIRMA forms, ma'am, is compensated with, sa mga nagpatakbo nito, compensated with 4,000 pesos. Yun nga lang, siguro hindi nila nakuha yung 4,000 na yun just because nakuha ko to. More than a half day lang ang takbo nito sa barangay ko. Kaya nga, ito lang yung nakuha. Pero right now, wala nang mga papel na nag-iikot sa barangay ko. Kaprene, sa affidavit mo, may binanggit kang Benzar Yap na namigay ng 4,000 pesos to each of the employees when they got the forms. Tama ba yun? Sino siya? Yes, that is true, Honorable Chairperson Senator Aimee. This Mr. Benzar Yap is one of the trusted first and second district political coordinator of PBA. I knew him personally just because kasama-kasama kami niyan dyan sa barangay. You know? He is a usual visitor of my barangay kasi we have an infra projects. What is PBA? Yung isa sa mga party list natin na... PBA party list? Party list po. Who is the PBA party list representative? It is the Honorable Migs Nograles. Migs Nograles. So she's from Davao, right? He is based on Davao. Thank you, thank you. Please continue. Last January 10, that was the time na kinuha ko talaga ito dahil sa tingin ko hindi talaga ito nagadaan sa dinaan sa insaktong proseso, no? And in fact, sa kadami-dami ng mga papel na nakuha ko, yung iba hindi hindi man yun pirmahan. Ito lang, this is more or less 30 triplicated copies. More or less, this is 200 persons who has been signing in this PI's form. So, sa akin po, sa tingin ko, parang may bayad na din. Dahil sa tingin ko, yung 4,000 na yun, hindi nga lang yung nakuha. Pero yung 4,000 na yun sa mga nagpatakbo nito, yun naman lang din ang gusto nila na mapaikot nila sa barangay dahil may 4,000 pesos daw. So,
Kap, meron kang kasama dito na na-opera ni Binsar Yap ng 4,000? I have here Sino dyan? this member of my barangay staff na sila talaga ang nagpatakbo sa pirma. Andyan, sino? Okay, tanungin ka namin mamaya. Balik lang ako kay Kapitan. Sabi mo, maraming mga taga-barangay mo na gustong i-withdraw yung kailang signature after kabulabugan. Am I correct? Yes, Mr. Chair. Actually, I have this video na after I confiscated or it was turned over to me, these bundles of PI sheets. So for what reason? Bakit nila gustong bawiin? Anong rason? Bakit Sabi gusto? nila, just because I was videoed with my one of my councilman. He's on live covering during my confiscation of these documents. Nag-react kagad sila, no? Nagpunta sila sa barangay, and then they have erased their signatures. And in fact, dala-dala ko ngayon itong mga dokumentong ito. So in-erase nila dyan sa papel na hawak mo? Yes. Takot sila, nagpunta sila sa barangay dahil yung word na nakita nila doon na petition, dahil hindi napaintindi sa kanila. So meaning, the reason bakit gusto lang i-withdraw yung signature nila, dahil hindi nila alam na ang pinirmahan pala nila ay People's Initiative na. Yun ang rason. Iyan nga po. Yan nga Yes. po. Okay. Yes, Senator Bato, Kapitan Estorpe, Rene actually showed us some forms where so many names and signatures were actually crossed out or erased. So these people clearly withdrew their signatures kasi diskumpiyado nga sila, hindi naman nila alam pinagpipirma nila. Tama ba yun? Particular Affidavits of 3 persons, yung mga trabahador mo, who actually told us the same thing. Julieta Agan, andito kayo. Mary Joy Bisaino, ayan, andito sila. Eri Monteposo, they're all here, right? At ang sabi nga nila, Mr. Ben Saryap ay ang nagmudmud nitong mga form at binibigay on behalf of the PBA. Pero gusto namin sana pag-usapan to at ma-meet itong si Mr. Ben Saryap. Sinundo sila Miss Monteposo, nag-park para makipag-usap about the signature campaign at ang going rate, 4,000 pesos kada 250 signature. Basta makaproduce ka mo ng 250 signatures. Tama ba? Yes, Madam Chair. Yes. Ganito, hindi, luckily, yung naagaw mo na papel, nakapunta sila sa barangay, kaya na-erase nila yung kanilang signature. In fact, pinapakita mo sa amin itong kopya. Yes, Your Honor. Yung hawak mo na papel. Ngayon, yung papel na nakalusot na, halimbawa na may nasubmit na papel, na gusto pa rin mag-withdraw. Well, andito yung kumilik, Rimlane Tambuang, ikaw ang RD, sir, di ba? During the last hearing, sinabi ni Kumilik chairman na yung RA 6735 ay walang provision, yung inyong Kumilik resolution, walang provision doon for the recall of the signature kung merong gusto magbawi na signature. So tanungin ko kayo, yung mga nasubmit ng mga ibang barangay dito sa Davao City, nasa posisyon pa ninyo ngayon, yung mga papel na yan? Technicals, pakitulong nga yun, pakitulong, bakit nawawala yung sound sila? Yan. Good afternoon, Your Honors, Madam Chair. Mayong hapon, sir. As far as the signature sheets is concerned for Region 11, sir, nasa safekeeping po ng mga office ng ating election officers.
In Davao City, sir, nandito yung tatlong election officer natin. Nandyan sa office nila po yung signature sheets ng 1st, 2nd, at saka 3rd District na Davao City. Okay, next question. In the absence of the policies coming from the National Comelec about the recall, at your level, kung may pupunta sa inyo itong mga tao na ito na nakapirma, na ngayon na-realize nila na gusto nilang bawiin, dahil karapatan namin yan. Signature namin yan. Sagrado yan as far as I'm concerned. Kung pupunta sila sa iyo, sa opisina ng mga, sino sa opisina nyo dyan na may safekeeping ng mga papel na sinabit na sa inyo, sir, kukunin ko yung papel, i-resign ko yung aking signature. Pwede ba? What will be your guidance to your people? Yung mga election officers na nakatanggap ng papel. Sir, Madam Chair, ang guidance po, Yeah. ang guidance po sa akin ng Deputy Executive Director for Operation namin sa Manila, si Director Rafi. Pag may mag-recall, sir, hihingan namin ng affidavit, then i-compile namin sa office just to make sure na nire-recall na niya yung signature niya. But the whole signature sheet, sir, di namin maibalik until such time na ibalik yung affidavit, certification, yung Annex B na in-issue namin doon sa proponent. Pero doon sa respective signature nila, sir, i-compile na namin yung affidavit nila na alam na namin na nirecount na nila yung signature nila. Pero the whole, sir, di na namin pwede until such time na ibalik ng proponent o yung nag-submit yung Annex B o yung certification na in-issue namin. So meaning, yung mga tao ni Kapitan, kung gusto lang bawiin yung perma nila, hindi sila pupunta sa opisina nyo. Kundi puntahan nila yung tao na nag-submit ng papel nila para ma-recall yung kanilang signature. Actually, sir, pwede rin sila pumunta sa office. Pwede pumunta. Mag-submit lang sila ng affidavit para malaman namin na yung pumirma na itong tao na ito. But after that, meron na. Andyan yung kanilang affidavit. After that, what will be your next action? Hanggang take note of their affidavit lang? Wala kayong, hindi pa rin ninyo ma-erase yung pangalan nila. Klaro naman, may affidavit sila, may pangalan. So hanapin pala ninyo yung papel. Ito yung pirma niya. Itong pirma mo, i-resign natin ha, kasi gusto mo nang i-resign. You cannot do that. We can only take note of that, sir, until such time na the Commission in Bank will give us the guidance, You're sir. saying that you take note, but the signature remains, the form is still considered signed. Sir, kasi Madam Chair, ang trabaho namin is i-safekeep po namin yung signature. The moment na nandyan, nagbigay sila ng sign affidavit, sir, the moment na magpa-verify po ang commission, doon na po namin siya pwede i-cross na hindi na siya kasama doon sa i-verify namin. So kayo mismo mag-cross, mag-erase sa pangalan. Pag Yes, meron na sila affidavit, ha? Yes, sir. Kaya niyong gawin yan? Well, Director Tambuang, naguguluhan ako, ang dali-dali magpapirma. Maski sino magpapapirma, magkalat-kalat dyan sa mga barangay, hindi nila kilala, hindi taga-barangay. Okay, ngayon yung tao na liwanagan, sabi ni Kapitan, ano yung pinipirmahan ninyo? So yung tao, unang-una, kailangan pumunta sa opisina ninyo, sa COMELEC. Tapos, gagawa ng affidavit. Yung affidavit, kailangan notarize. Kapag nabigay sa inyo, magte-take note pa rin kayo, pero hindi pa rin i-withdraw yung signature. Apaka-komplikado naman ng withdrawal of signature, napakadali naman na magpapirma. Bakit ganon? Baliktad. Dapat pareho lang ang sistema para mag-withdraw. Ito, affidavit, notarize, pupunta ka sa COMELEC. Pinahirapan mo naman masyado yung tao. thank you, Madam Chair. Naghihintay lang po kami ng guidance
Problema, walang guidelines. Wala pa pong guidance about dyan, Madam Chair. Yes, Kung mayroon lang po, Director. madali lang. Tama, Director. But we are merely highlighting with Senator Bato, with Kapitan Rene, that in fact, ang dali-dali, ikakalat mo lang yung form, miski saan, o pirma ng pirma, hindi nga alam yung pinipirmahan, pero pag naliwanagan, nasabihan mo, hoy, ano yung pinagpipirma? Ay, hindi ko alam, gusto ko mag-withdraw. Ang hirap-hirap ng proseso. Di hamak na mas mahirap kesa sa magpirma. Yun lang. I am not blaming you. I'm fully aware that in fact, the COMELEC resolution as well as the law involved are both inadequate. Next question. Arde. Halimbawa, magkaisa sila lahat. Tutumbukin nila kung sino yung nag-submit nung kanilang signature doon. Halimbawa, makilala nila si PBA Party List Coordinator na ganito. Siya ang nag-submit doon sa election officer ng signature ng mga taga-barangay Agdaw, Barangay Sentro Agdaw. Siya ang nag-submit doon. Puntahan nila yung tao na yon, sabihin nila, i-withdraw mo yung signature namin. Kung hindi mo i-withdraw, kakasuhan ka namin ng istapa dahil false representation yung ginawa mo. Tapos matakot ngayon yung taga-PBA Party List. Pupunta ngayon sa election officer nyo. I am going to withdraw the signatures that I submitted to you dahil galit sa akin ang taong bayan na pinapirma ko dahil nailad ko lang sila. What will you do? Maghintay pa rin kayo ng guidelines coming from National Headquarters? In that case, sir, yun nga, Madam Chair, if I may. Yung sabi ko nga kanina, sir, the moment na ibalik po ng proponent nung nag-submit sa office namin yung Annex B, which is the certification na in-issue po ng election officer, ibabalik po namin yung signature sheets. Okay. Can we have the names of those people who submitted all these signatures? Yes, sir. We have, Right now, can we hear some names, please? Madam Chair, for the first district, ang nag-submit po sa office at saka nag-receive po ng certification namin, si Attorney Alex Blasey Cunanan. Attorney Alex Blasey Cunanan. I think he's a lawyer. Madam Chair, can the COMSEC please take note of these names para ipatawag natin in future hearings? Another name, Then please. for the third district, second district, Madam Chair. Can we, Say- excuse me, Arde, pakiulit yung pangalan nung isa, nung una? Sa first district, sir, si Attorney Alex Blaze Cunanan. Kunanan. Yes, sir. Is he Attorney from- Cunanan. Is he from Davao? I think so, sir. Anong circumstances niya dyan? Meron bang ibang data dyan telling about his circumstances? Ang nakalagay lang dito, Madam Chair, ay received by Attorney Alex Blasey Cunanan. Yun lang. Yan lang, sir. Yung pinareceive namin sa kanya, sir, itong certification kasi siya yung nagdala nung signature, sir. Siya nagdala ng signatures. Siya nagsubmit. Yes, Madam Chair. So, ganun lang pala. Another name. For the second district, sir, same person, si Attorney Alex Blaze Cunanan. The same person. The same person, sir. And for the third district, Same din po sa third. Same person. and then for the third district, sir, parehas lang po, Madam Chair. Attorney Alex Blaze Cunanan. Madam Chair, can we subpoena this person? Alam niya, pirma. Ha? Pirma is here. Perma is here. Taga-perma. Kayo, do you know this person, this guy? Attorney Manguera, Attorney Ryan Co. Good Do you afternoon. know this person? Good afternoon, Madam Chair, honorable Yes, committee members. you're recognized. Do you know the aforementioned Attorney Cunanan? We do not know a certain person, Attorney Alex B. Cunanan. Yes, during the previous hearing, Mr. Oñate stated that it was PERMA that was organizing this nationwide. And I wanted to know from your end kung eto nga, tao ninyo dito sa Davao City. We were,
We will have to verify, Madam Chair. Okay. So you're representing PERMA? Yes, Kayo Madam kayong Chair. dalawa? Yes, Madam Chair. So you're representing PERMA and you don't know the people composing the PERMA. Dapat alam niyo yan. Kaya nga, kung initiative ito ng PERMA, nakiusap lang sila doon sa liderato ng lower house, ng suporta, baka it's the other way around. Baka ginamit na itong PERMA para tumakbo. I am beginning to doubt. I'm beginning to doubt. But anyway, Arde, to make it clear, because the Bawiños, the Baunons are listening to you right now. Yes, sir. Kung gagawin nila yung isang option, hanapin nila si Attorney Cunanan. Hanapin nila si Attorney Cunanan at persahin nila, Attorney, kunin mo yung pirma namin doon sa Kumilik dahil daisahan ninyo kami. Dahil hindi nyo pinapaintindi sa amin na yung pinirmahan namin pala ay People's Initiative na yon. Ang promise na sa amin ng mga coordinator, bigyan kami ng AX tupad o anong ayuda. Kaya kami pumirma kasi gusto namin makatanggap. Puntahan nila si Atty. Cunanan, sabihan nilang gano'n, at si Cunanan, ma-pressure, pupunta sa opisina nyo, i-withdraw ni Cunanan, with the absence of mechanics for the withdrawal of this signature coming from Comelec National Headquarters, can you give it back to Mr. Cunanan? Yes, sir. Yes, Madam Chair. And then, para madali hanapin ito si Attorney Alex Blaise Cunanan, sir, yung isang record po namin, Madam Chair, siya po he is the legal counsel for Constitutional Reform Advocate Movement. Nakalagay dito sa... Sorry, you said he is the... Can you repeat, please? He is the legal counsel, Madam Chair, of the Constitutional Reform Advocate Movement. Do you have on record an address of Attorney Cunanan, please? Wala Surely po. he had to identify himself and provide contact details? Wala po, Madam Chair. The only record we have is yung sinubmit po niya na parang transmittal. Then he affixed his signature above his name. Tapos may telephone number pala, Madam Chair. Please, Comsec, you get the telephone number of that Attorney Cunanan para imbitahin natin next hearing. I'd like to go back to both the Comelec and Kapitan Estorpe. Yung sa signature sheet, ano ang nasa ibaba? Is it the name of Attorney Anthony Abad or is it pirma? If you could just quickly review the signature sheet. Actually, Kasi hindi kilala ng pirma eh. ang nakalagay rito, ma'am, is ang petitioner is si Attorney Anthony A. Abad. That's right. So, again, it's Attorney Anthony Abad. I seem to not have encountered any signature sheets with pirma stated at the bottom. Okay, just as a matter of curiosity, thank you, Kap. As a matter of curiosity, Director Tambuang, are you still receiving signature forms until now? Last Monday, Madam Chair, we received the directive not to receive signature sheets anymore. Okay? Pina-stop po may directive po binigay ang Commission in Bank. I see. So, that's 29 January, you stopped receiving. When was the last time you received? January 17. January 17. January Ang receiving niya, pero nagpunta siya sa 17. Madam Chair, tingnan ko muna yung record ko kailan yung last time na... That's okay. nag-receive But kami. as far as your record and your knowledge goes, following the directive on the 29th of January, Monday, you have no longer accepted any submissions of these signature forms. Is that correct? That is correct, Madam Chair.
Thank you very much, Director. That will be all. Madam Chair, Director. Madam Chair, may I? Yes, Kapitan Estorpe, please. Madam Chair, paano tong parang nakuha ko na mga dokumento? I still have to keep this at my barangay executive drawers. Lagay ko na lang to do. Dahil hindi man ito na-endorse. Paano to? The committee can accept that as Exhibit A for this purpose, and you can have your yung Xerox copy. For me to Para mabili. explain, Your Honors, these documents, for me, are sacred. No? Just because this is to renew our Constitution, or, that's why, kung ako lang, no, dahil may civil right at saka constitutional rights din yung mga tao na babawiin nila yung mga pirma nila. So, I am the very nearest barangay government institutions which is andyan lang naman yan, no, sa community ko. So wala na din akong interest na i-submit ito sa COMELEC. Dahil andito, parang ako ang naging apprehending officer nito ngayon sa pagdakip nito. At saka, biktima man lang din yung mga tauhan ko sa barangay. Kaya, hindi ko rin ipakulong itong mga tao na to dahil gi-operan man lang sila ng 4,000. Tapos, kung binawi man ng mga tao yung pirma nila, it is their constitutional rights, Your Honors, na bawiin nila. Hindi naman ito nasubmit sa COMELEC. Tama ka, Kapitan. Siguro, Arde Tambuang, narinig mo si Kapitan, di ba? Ganito, Arde. Yes, sir. You are a lawyer. I am not a lawyer. I'm going to ask you this question. Are you administratively and criminally liable kung mag-give in ka sa hinaing nitong mga kababayan mo na, sir, that is very sacred to us. That is our signature. Kinabukasan ng Pilipinas ang nakataya dyan, sir. Please, bawiin namin yan. Kung ikaw mag-give in, ibigay mo, ibalik mo. Sa inyo naman yan eh. Pangalan mo, Rene Estorpe. Ikaw dito. Ikaw, pangalan mo, Juan de la Cruz. Ito. Sa inyo itong papel ito. Sa inyo na yan. Are you violating any law? Any whatever, administrative policies? Kung mag-give in ka sa kanila, magmakaawa sila sa inyo. Sir, bawiin namin yan, sir. Dahil aming perma yan. Very sacred to us. Please, human rights namin yan. That is our, whatever, legal rights, constitutional rights, whatever right, nandiyan na. Amin yan, kunin namin. So kung mag-give in ka, are you violating anything? Because in the absence of any standing policies, I think your own discretion can enter into the picture. Am I correct? Yes, Madam Chair, you are very much correct. But sir, we have received a guidance as to the safekeeping of the signatures because there are, alam po natin na may batas po dyan, the data privacy or ano. So gisipkeep po namin in case na kunin nila yung signature nila, then yun nga yung offer namin, Madam Chair, just give us your affidavit of recantation or whatever. Then siguraduhin po namin na safe po yung signature nila. The moment na gagamitin po ng proponent yung signature nila, di na po namin pwede gamitin for that matter kasi nirecant na po nila. Thank you, Arde. And I hope and pray you are a Davao nun. These people are also Davao nun. Please take care of their rights. Please take care of their signature. Thank you, Madam Chair. Native Davao nun po. Yes, alam ko, kilala kita. You are a true Davao nun. So, I hope, huwag natin pabayaan yung ating mga kababayan. Thank you, Madam Chair. Thank you. Thank you very much. Would the two other
Capitanes Roger Galido and Kapitan Ronnie Odenya, would you like to add anything to the discussion? Ano nangyari sa mga barangay ninyo? Ganon din ba? Magandang hapon po sa Senador Bong, no? Senador Amy, and Senador Bato. So, nandito ako. Madam Chair, excuse me for a while. Before you continue, Madam Chair, the address of Attorney Blaise Cunanan, andito lang, malapit lang. This is 20 minutes away from the Arcadia building. Kung makontak natin, baka pwede natin papuntahin dito. Habang andito yung mga nakapirma, sa kanila yung pirma eh. So, yun lang, Madam Chair. Kumsek, please, try to contact this person. Yes, Comsec, please expedite and we go back to Kapitan Galido. Rog. Magandang hapon po. No? Nandito ako, ma'am, upang ipakilala ko yung coordinator at saka yung nakapirma sa barangay. So, nandito yung mga ticket, no, mga binigay nila. At least sila anong makausap, no, sa inyo. So. Okay, please introduce yourself, your name. Hello, good afternoon po. Good afternoon, Senator Bongo, Senator Amy Marcos, and Senator Bato de la Rosa. Ako po si Richard Sequera from Barangay San Antonio. Ako po ang barangay coordinator ng PBA party list po. So may pinakita si Cap Roger Galido na coupon. Ano ibig sabihin ng coupon na couponan? Yan. Ano ang ibig sabihin yan? AX po. AX. Opo. Paano maging AX yung papel na yan? Ang sinabi lang po sa akin is yung pagbigay ng mga papel po, yung para papirmahan po is pag once nakapirma yung tao, bigyan ko daw ng ganito po, AX. And then first time ko nakarinig ng AX kasi more on ayuda, ganun man ang ayuda. Yes. And then that's why ang sabi ko sa mga napag-utusan ko po, na sabihin mo na lang na assistance. Sino Kasi, ang nagbigay sa iyo ng coupon na yan, na ipamigay? Nagbigay ng instruction sa iyo? Si Bensar Yap po. Mr. Bensar Yap. Mr. Bensar Yap. Bensar Yap. Yes, sir. The same person. The same person, Madam Chair. Bensar Yap. Yes, sir. Sino nakakilala kay Bensar Yap dito? Kaya patawag natin dito ngayon. Andiyan mo yung Davao City Police Office, oh. Pwedeng papuntahan dito. Bensar Yap. Singit lang, Richel Baching. PBA coordinator ka ba? Yes po. I see. So, itong si Ben Sariak, boss ninyo, parang district coordinator ng PBA. Yes, ma'am. Okay. So, above you is Bensar Yap. Yes po. Alam mo kung sinong above pa kay Bensar Yap? Yes po. Sino? Congressman Migs Subiri. Migs Nograles po. Sorry. Mig Subiri. Sorry po, sorry. Damay mo pa si Mig Subiri dito. Sorry po. Migs. Nograles po. Migs Nograles. Opo. Siya ang boss ni Bensar Yap. Yes po. Si Bensar Yap ang district coordinator ng District 1 Anto Yes, po. for PBA party list. Po. Ikaw, barangay coordinator? Coordinator Barangay San Antonio po. Barangay San Antonio coordinator. Opo. Sa ilalim sa'yo, sino pa? Wala na. Ikaw na diretso pupunta sa mga individual, kada tao, magpapirma. Opo. Ikaw na. Contact ako ng mga tao po para sila din ang mag-ano sa mga tao. So, pagbigay mo niyang papel na yan para pipirma sila, pinaintindi mo ba sa kanila na yung pinirmahan ninyo ay People's Initiative? Kapag pipirma kayo, pabor na kayo na magkakaroon ng People's Initiative para baguhin ang ating saligang batas? Yun lang po, may baguhin lang daw sa amendahan lang po sa ligang batas daw po. Yun Kaya lang nga, pinaintindi mo ba ito sa mga tao na pinapapirma mo? Yun lang ang ko po, tapos parang hindi nila na talaga. Basta yun lang, papirma sila para and then ang kasi habol kasi Kaya nga, klaruhin natin. Pinaintindi mo sa kanila na People's Initiative, hindi. Ang pinaintindi mo lang, ayuda.
Ang sabi ko lang po is, may baguhin lang sa saligang batas. Yun May lang po. baguhin sa saligang batas. Hindi ko na po alam kung ano. Basta yun lang, kasi yun lang ang sabi sa akin po. Okay, sa likod mo yung nag-iling-iling na ulo, sila ba kayo ba yung pinapirma ni Coordinator Batsing? Please, upo kayo dito, harap. Kayo muna kausapin ko. Sandali po. Ang taong kinontak ko po, si Purok Leader po. Para Purok siya Leader. ang magpalista pa. Purok Leader, punta ka dito, sir. Huwag kang matakot, Batsing, hindi kita ipakulong. Kaya nga ako nandito po para maano ko po ang... Sige. Magandang hapon po sa lahat. Wait. Yes po. Yon lang po ang sabi niya. May babaguhin at saka may narinig akong ayuda. Yon lang. Ayuda. Yes. Nakatanggap Yes na kayo ng ayuda? Wala pa po. Yung coupon lang. Yopon lang po. Anong sabi ng coupon? Patingin nga niyan. Assistance po, i-keep lang daw po kasi may assistance daw pong ipamimigay. Yun lang Kapag po. may coupon, ipe-present pagkatapos nito, magkano daw ang Mag-antay makukuha lang mo? daw po. Wala namang sinabi kung magkano. Ang sabi lang is, i-keep lang daw po and then mag-antay kung kailan daw. Okay. Magamit ito. So, ikaw, kung wala yung papel na yan, na promise na bibigyan ka ng ayuda, pipirma ka, hindi? Hindi siguro. Hindi ka pipirma. Hindi. So, klaro na napapirma ka dahil sa papel na yan, yung claim stub na yan, yung coupon na yan, na may promise na ayuda in the future. Yes po. So, kung without that, hindi ka pipirma. Siguro wala. Hindi. Hindi. Okay. Thank you, Madam Chair. Very clear. Yes, thank you very much. Is that Senator Bongo? Are you wanting to say something? If not, si Kapitan Ronnie Odenya, I think pinatawag kayo. Is there anything you'd like to add po? I think you're the special witness also of... Hello. Yes po, magandang hapon po, Madam Chair, Senator Amy Marcos, saka kay Senator Bato, Senator Bongo. Ako po si Ronnie Odenya, punong barangay po sa Barangay Bunawan. Barangay po na laging binabaha. So, yung mga tauhan ko po, pagka may pinapapirmahan, nagkakandara pa, nag-uunahan po. So, tunatawagan lang po na kung ano bang tulad ngayon, ang nangyari kasi, nung tumawag na yung mga Purok Leader na ito na may umiikot na papel, ayun, nung nakita ko, yun na nga, itong may initiative, People's Initiative. Ayun, pinatigil ko. Nung una, ayaw pa. Kinabukasan, mayroon pa rin. May 2 van na dumating, parang binibilisan. Tapos, ang sabi, ayun na nga, may ayuda daw. Sabi, bakit kayo pumirma? Kasi may ayuda. Ito po, kasama ko sila. Kasi, nung nasabihan na iimbitahan, madaming gustong pumunta dito. Kaya lang sabi ko, ilan lang siguro, baka mapuno natin yung venue po. Ito po, may mga dala-dala po silang papel na ayun yung coupon nga. Pinatawag ko po kinabukasan, anong nagsisyon kami, yung taong yung coordinator daw nila, pumunta naman doon sa session, kaya lang, ang sabi, isasauli niya yung pinirmahan. Pero, hindi niya binalik, bagkus tumuloy sila sa isang meeting yata, ng isang bahay doon sa Bunawan din po. Pakiulit ka, nag-meeting kayo na gustong bawiin? Kasi Bawiin ng pirma? na taon po nung kinabukasan may session po kami, pinatawag po namin sa session yung taong coordinator nila doon. Yung Sino yun? Sino yung tao na yun? Arman Villarasa. Villarasa. Opo. Ngayon, nung nandun na siya sa session, kinausap namin, sabi niya, isasauli niya yung mga pirma kasi nasa kanya na raw. Ngayon, hindi man niya ibinalik yung mga pirma, bagkus kinabukasan nga, tumuloy sila sa isang meeting doon sa isang bahay. Ang naging problema ko po doon kasi
ang dami na pumupunta sa barangay, kinukuha yung pirma nila, yung papel. So, yun naging problema ko. So, sa sandali, Kahibalo, do you know that Villarasa belongs to PBA party list again? Hindi ko masigurado, pero alam ko, dati nung may pirmahan nung Maharlika, kasama po siya. Maharlika? Oo, yun po. Pero sa PBA, hindi ako sigurado po. Okay. So, anong sabi niya? Pwede daw niyang bawiin yung Ibalik niya daw po sa amin. Ibalik? Oh, pero wala siyang ibinalik. Ayun nga, kinabukasan nag-meeting sila sa isang mayroong lugar, Korok 17, tapos may pinatawag silang ibang tao, nagbigay ng tig 200. Di mo kung may nakatanggap dito kasama. Ayun, may tag 200 daw, tapos pamasahe. Ayun. Sino nakatanggap ng 200? Sino ba nakatanggap? Sa inyo dyan? Kayong tatlo? Binigyan sila ng 200? Binigyan kayo ng 200? Para saan yon? Pamasahe daw po. Pamasahe. 200 pamasahe. After the meeting. Pero ano sabi ni yung ibabalik ang signature ninyo? Wala. Wala nang hindi na ibinalik. So, taga saan ba itong tao na ito? Alin po, Your Honor? Yung, alin sino po? Yung Si Arman. anong pangalan? Arman Villarasa. Arban Villarasa. Taga Taga, saan? ano po, Purok 15, Damiana po. Purok 15 Opo. sa barangay. Damiana. Barangay Bunawan din. No? Barangay mo. So, puntahan ninyo. Ikaw, kapitan, di ba? Gusto ng mga tao mo na bawiin yung kanyang signature. Puntahan niyo siya. Pinuntahan ko po, ang sinabi niya na ngayon, na ibigay niya raw. Naibigay na niya raw. naibigay niya. O sabihan mo siya, si Villarasa, kung sino yung binigyan niya, ipakuha niya yon hanggang aabot sa kumilik. Yung kung sinong dapat magkuha doon. Again, si Kunana na naman ito. Attorney Kunana na naman ito. Dahil siya ang officially nag-submit at nag-receive ng receipt, di ba? So, huwag yung pabayaan ng mga tao nyo na nailad. Responsibilidad nyo yan. Kayo mga kapitan, di ba? Kayo inaasahan ng mga tao ninyo sa barangay na hindi niyo sila pabayaan. So you do what is right. You do what is supposed to be done para itong mga tao natin hindi maisahan. Di ba? So, that should be the case. You lead the people to the right path. Gawin ninyo ang dapat nyong gawin. So, yung tao mo, Kap, ito sila, yung tatlo, sino nagpapirma sa inyo? Pakibigay yung microphone, Kap. Ang nagpapirma sa MOA si Jingjing Rabadon. Puro 4 Bonaplay. Bunaplay. Andito siya? Wala. Anong sabi sa inyo? Bakit pinapapirma kayo? Ipapirma may kay magbigay ng ayuda. Magbigay ng ayuda. Oh. So, pirma lang kayo. Pirma kami. Kay Nasaan ang ayuda? Nasaan Hanggang ang ngayon, ayuda? walang ayuda dating sa amin. Ikaw naman. May claim stub. Ito po yung, sir, ito as claim stub po. Claim stub, yan. Pareho sa claim stub ng taga-Agdaw. Opo. Kayo, taga-Bunawan. Yes po. Pareho lang kayo claim stub. Sino nagbigay niyang claim stub mo? Yun nga po si Jingjing Rabadon po. Rabadon. Sabi ito daw, 5 tao isang claim stub. So kung anong matanggap dito, hatiin daw ng 5. Unfair naman. Sila dito, isa-isa. Tapos kayo sa Bunawan, Sa amin talaga, sir. 1:5. Lugi kayo. 1:5. Hanapin niyo si Rabadon. Sabihin mo, inisahan mo kami. Lugi kami. 5 tao, isang stub lang. Sila, isa-isa lang. Ano? Go ahead. Ang utos po sa akin is, yung sa isang pamilya, kahit 5 or ilang tao makapirma sa isang pamilya, isa lang ibigay. Head of the family lang po. Isang pamilya, isang claim Isa stub. po, opo. And then, yung lahat ng papel po, hindi ko sinabmit po. Dapat, kinagabihan, dapat kolektahin na. Pero, hindi ko binigay. Kasi, ang iniisip ko, yung kapakanan ng mga tao.
ayaw ko pong maano, yung ano nila, pagsaling nila sa ako. Ayaw ko masira yung pag ano nila, trust nila sa akin. And then, inisip ko yung kapakanan nila. Kaya wala akong sinabit kahit isa. Kahit isa. Tinago ko po yung papel. Paano yan ngayon? Hindi ka na pagkatiwalaan ng PBA party list dahil binulgar mo naman lahat yan. No. Di ba barangay coordinator ka ng PBA party list? Ang importante po is ang kapakanan ng mga tao. Very good. Yun po. Ganyan ang Davao nun. Ganyan ang Davawin nyo. Kapakanan ng ating mga kababayan ang isipin. And then, to make it clear po, so, hindi alam ni Kapitan Roger Galido na kinabukasan niya pa naman nalaman. Yun po. Sigurado kasi kung alam ni Kapitan Galido yun, hindi ka makapatuloy sa ginagawa mo. Babarahin ka niya. Kilala ko yan si Kapitan Galido. Kaya, Hindi yung yan basta-basta magpabaya. Kinagabihan, hindi ko talaga sinabit. Wala akong sinabit kahit isa. Okay. Yan po. Thank you. Madam Chair, pwede ba natin pakinggan si former barangay Captain Rain, Ulan-Ulan. Yes, actually, we welcome Captain Robert Olanolan. And Sorry, we received his... Kapitan ka ba ngayon o former? Yes, Your Honor. Nakabalik ka na? Yes. Very good. na yan. So sorry Niisip ko kasi hindi ka pa kapitan eh. The same barangay. Nanalo na. Yes, Barangay Bukana, Your Honor. The biggest barangay of Mindanao. Ay, sorry Kap. Iniisip ko talaga former kapitan ka. Nakabalik ka na pala. Yes. Congratulations. Yes, Congratulations. Madam Chair. And he provided an affidavit Yes, ma'am. saying that he heard there were gatherings by the former Kapitan Trahera. Tama Yes, ba? Madam Chair. And that signature forms were being distributed for ayuda. Yes, And it's okay. he quote that it wasn't true na para sa tupad or Yes, Madam. Actually, Madam, during last January 9, I received the information from my neighbors na there was a gathering from the house of ex-Barangay Captain Rolando Trahira. Rolando Trahira, Your Honor, is the coordinator of the barangay coordinator of the Parteles, PBE Parteles. Then, when I heard the information, Your Honor, tinanong ko yung isa sa mga neighbors ko kung ano ang pinag-usapan doon sa kanila. So, ang sabi, nagbibigay sila ng mga forms. No? Nagbibigay sila ng mga forms. At saka yung forms raw, sabi nila, is ayuda, AICS, and for financial assistance. So, maraming nagpupuntahan doon, Your Honor. And sabi ko sa kanila, nag-post ako ng, sa FB post ko. Sabi ko na, huwag kayong maniniwala dyan kasi ang tupad at saka yung AICS is from the government offices like the SWD and the DOLE. So, kung government yan, is dapat yan, ibibigay yan sa mga elected barangay officials. So, yung si Rolando Trahila, Your Honor, is not elected barangay officials, ex-barangay captain lang. So, imposible na mayroon silang tupad or AICS na wala dito sa amin kami mga elected ngayon. So, ang ginawa ko, Your Honor, is while nga nag-post ako, 3 times nag-post ako sa kanila, when I na-receive nila nakikita nila ang post ko sa FB, yun na maraming nagpupuntahan sa akin. Maraming nagsusurrender doon sa akin na sila ay naluloko. No? Sila ay naruloko. At gusto silang i-withdraw yung mga signatures nila. Kaya, Your Honor, ang nangyari ngayon doon is binigyan ko sila ng advice na kailangan magpa-blatter sila sa barangay. No? Kailangan magpa-blatter sila sa barangay at saka sasabihin nila kung sino yung mga tao nga nag-operate for signatures at nagsasabi na ayuda yung sinisignaturan nila. So maraming nagpa-file ng kaso doon sa akin, Your Honor, no? At saka nandito yung ngayon mga summons at saka mga complaints, no?
At pinadalhan ko sila ng summons. If I may lang po, Senator Go. ano lang, singit lang may tanong lang po ako sa inyo. Yung pagpapirma ba ng mga signature forms, nababasa ba ng mga tao? O pinapabasa ba? Baka mamaya niloloko na, pipirma ka kasi bibigyan ka ng ayuda. Meron bang ganon? Wala, Your Honor. Ganito ang sabi ng mga tao ko, Your Honor. Ang ginawa nila, kasi may na-confiscate doon akong mga... Minsan di maintindihan. Alam mo, pag yung mga Pilipino minsan na, sige, pirma ka, makakatanggap ka ng halaga. Ganon ang ginagawa ng iba. I'm sure hindi lang yan dito nangyayari sa ibang lugar. Yung mga kababayan nating no read, no write, paano po sila? Ganito raw ang sistema, Your Honor. While nagpapirma sila, ito lang, tinakipan nila yung, kita mo, yan. letterhead. No? Yan ang Tinakpan nila mahirap, yung letterhead. takpan mo. At saka pinapirma sila sa ganito at mayroong sabi na ayuda yan. Yun. Tupad at saka AICS. Yan ang dapat tingnan ng COMELEC, sir, at ng buong komisyon, no? Na marami talagang naluloko dyan. Pinagsasamantalahan yung kahinaan po ng Pilipino, lalong-lalo na po yung mga mahirap. Huwag ho natin pagsamantalahan yung mga kababayan nating mahirap. Naghihirap na nga, pinapahirapan pa, pera naman nila yan. Pera ng Pilipino yan. So, yun... At saka nagbibigay ng claim stub, Your Honor. Para ito raw ang i-claim nila. Sabi ko, naluloko kayo, hindi totoo yan. Hanggang ngayon, walang naka-receive sa mga constituent ko. At saka, ma'am, senators, yung barangay ko ang pinakamalaking barangay sa buong Mindanao. 78,000 registered voters. At saka, doon nila kinoconcentrate. Ang alam ko ngayon is in every district, kukuha lang sila ng 3% of signatories. Then, meron silang budget. So, dito nila kinoconcentrate sa aking barangay dahil malaki at saka maraming population ang barangay ko. So, nakakuha raw sila, as per information na receive ko, nakakuha raw sila ng more than 10,000 dito sa barangay ko. At they are willing mag-withdraw sila sa signatories nila because of my campaign. Cap Robert, may binabanggit kayo, sino nag-collect nitong mga, sino nagmudmud nitong mga signature forms and distributed the claim stubs? You mentioned the PBA Party List Office of Kagawad Momar Trahera at may kasama pa siyang mga iba pang kagawad at SK. Sino-sino ba ito? Sila yung mga party list na supporter, ma'am. Coordinator supporter. Coordinator. At saka yung office na yan, ma'am, yung si Kagawad, Momar Trahira, is the son of ex-barangay captain. Okay. So, binigyan ko yan siya ng opisina, ma'am, at hindi ko kalain na ginamit niya sa pangluloko ng mga tao ko. At doon ko ito, na-confiscate itong forms na ito, at saka itong mga stub na mayroong pangalan, Momar Trahira, at may signature po, ma'am. I see. So, ang pagkaalam mo, talagang coordinator sila ng PBA. Sila. Talaga, PBA talaga sila. During the time sa campaign, bago lang eleksyon ng barangay, PBA talaga ang nagsusupport sa kanila. Okay, thank you. Would you like to add anything, Kapitan? Yun lang po, ma'am. Okay. We'd like to call on another Kapitana. Ito si Kapitana Jeanette Lawag Suam, Marilog proper. She submitted, yes, are you there? Yes, hi Kapitana, kumusta? Nagbigay rin siya ng affidavit. Alika, dito ka sa kabila, may bakante. Ang sabi niya, a certain Gregorio Pantig and Cheng Solomon, also from PBA party list, distributed the documents with the promise of tupad, AICS, and cash of 5,000 pesos. We have the affidavit of Kapitana, and she then discovered yung papeles pala, People's Initiative. Sige, pakikwento na lang ano nangyari, Kapitana.
Magandang hapon po, Senador Amy Marcos, Senador De La Rosa, and Senador Bongo. So sa lahat po na nandito, no, ako po si Punong Barangay of Barangay Marilog Proper, Marilog District, Davao City. Naikwento ko po lahat kahapon, sir. In-interview po ako. So ako pala yung district coordinator is yung mother ko, which is Barangay Kagawad, Panglima. District coordinator of what? Marilog District po, sir. District yung coordinator? 12 ka barangay sa Marilog District. District coordinator po sa PBA. PBA? Yes po, sir. PBA party list? Yes po, sir. PBA party list. Okay, please continue. So, siya yung district coordinator. At the same time, panglimang Singit kagawad. lang ako. Kilala ba ninyo si Erlinda Swam? Pirma? Katulad ni Attorney Kunanan. Kilala ba ninyo? Yes, somebody please from Pirma or Abisado Law Office. Good afternoon, Madam Chair. Our firm is legal counsel of Pirma. We are not involved in the operation as well as to the details of the personnel. So, but we will confer with Mr. Oñate and we will check our record as soon as we get back. So, is there a representative of Pirma? Earlier on, I was given to understand that in fact you represent Pirma. We need to correct that, Your Honor. We are the counsel and we do not. We are not part of the organization of Pirma. I understood from Attorney Abisado during the last hearing that in fact you are part and parcel of Pirma, which is why I'm puzzled that you do not seem to know anyone at all in Davao City working for the People's Initiative. The service of our firm, Your Honor, was engaged as early as January because we are expecting constitutional challenge doon sa Supreme Court. But as I said earlier, Your Honor, hindi kami part nung operation at nung personnel ng Pirma. I asked actually Attorney Alex Abisado whether he was a lead convener of Pirma or the legal counsel of Mr. Oñate. But I think the claim was not very clear, and he said that he was a lead convener, which is why they were involved. Your office was involved in the TV ad. Your Honor, I think the lead convener of Pirma is Mr. Oñate, and Attorney Abisado or the Ghana Agents Abisado Law Offices is the legal counsel of Pirma. Okay, that's not entirely what I heard in the previous hearing, but I'll let it go. Let's proceed with Kapitana Suwam. Okay, no? So, Bisaya na lang ako kasi mas majority Ma'am Amy ang Bisaya. So, mo na to, first or second week yata sa January, naigi-present si Honorable Erlinda Suwam sa kuan na papel, which is katong form nga nabasa nako. And then, gi-explain ako sa iyaha kung unsa ang tenor or pasabot atong gipapirmahan niya. So, ang sulti niya sa kuha is AX or tupad na ay madawat 5K kada isa. Which is ningon ko sa iyaha, kung naamay ihatag ato ang panggobyerno, local man or national, naagid na'y basihan, kung dili taas ang proseso. Before makadawat, ang maong katong makabenepisyo, ipahatag sa amaw ang kwarta before permahan. So, inaana ang proseso sa ato ang panggobyerno kung naihatag nga pahalipay or ginatawad ani nga tupad. So, pag-explain ako sa iya, sir, na ako'y gipangutana sa iya nga kinsay naghatag sa imuha ani nga mga papel, kinsay nagsugo sa imuha, which is niya na siya si Umato, si Gregorio Pantig. Wala, gikuha na ko yung cellphone sir na anak ko nga, pwede na ako maistorya para ma-explain niya. So, wala man ako dito nakita sa iyang... Sino si Gregorio Pantig? Sa ano sa PBA, sir? Ano siya sa PBA? Siya ang staff sa PBA. Staff sa Staff PBA. ng PBA party list? Yes po, sir. Thank you. And, yung si Cheng Solomon
Senator, Ma'am Amy, is siya ang naistorya nako. Pag dial nako, siya man ang last dial dito sa phone sa ako ang mother. And then pag istorya namo, nangutaan ako sa iyahan ko, sir, unsa maning papel inyong gipakatag dire nga against man ni sa tuwa. Wala man lang nakabutang dire, walay klaro kung unsa ni. Ang explanation lang ninyo sa akong mama is na ay madawat tupad or AX. Wala gani nakabutang dire nga naabada ay yun ana. Nganong kailangan papirmahan pa. So, nagkalalis mi ato nga time, ma'am. So, ang tubag niya sa kuha nga, wag mong pigilan yung papirma namin kasi para yan sa mga tao. Gitubag na ko siya nga, dili man ni para sa mga tao. Kung People's Initiative, dapat ang kagustuhan sa tao, hindi yung politicians' initiative. Which is nakasulat dito nga, klaro kaayo, ayaw may ipasabong sa kong mama, which is, mama, tapos ako ang inahan sa barangay, lisod sa ako ang part. So, siyempre, ako nga inahan sa barangay, gipairalan ako, ma'am, senador, senadora nga, para makaayo o dili makaayo sa ako ang barangay, sir. So, gipasabot na ako ang mama, which is, panglima nga kagawad sa mo ang barangay, nasabtan niya, abi po na ako, wala niya gipadayon, sir, ang pagpapirma. So siguro, gina-pressure po siya, kay parang something na apoy maano sa ila, sir ba, na sila'y madawat, kung ginagoto nilang papirma. So ang hitabo, sir, samtang nagpapirma siya, ako po sige embargo, which is ang mga tao, pagpagawa sa statement ni Congressman Pulong, so dito na nagpanik ang mga tao, sir, sa Barangay Marilog proper, nagtawag na sa kapon sa dain ni, manotot, sir, nagpagawa sa kong statement sa moang page sa Team Suwam o sa Barangay Marilog proper nga, dili mo magpirma na kay usa ka na sa dakong panglinlang or pangloko sa atua diri sa Barangay Marilog proper. So daghan ko na kuha ato, sir, kay na turn over gid sa kuang papel. So, nasa imuha ang papel? Yes po, sir, nasa kuha. Tanan nakuha niyo ang Yes buong po, sir. Marilog? Oo pa. Dili gid siya sa buong Marilog, sir. Purang uban, sir, gipang sunog nila kay mahadlok sila kay ginakuha ang manggod gihapon, ginabalikan ba after nga papirmahan. Pero gamay ra gyud ang nakuha nila, sir, mo no na nakuha na ako. Agyapon sila nadala, pero murag wala ra gyud kaano sa tao sa Marilog. Wala ra gamay ra kaayo. Paano yun? Nag-promise naman sila ng tupad, AX, kag 5,000 pesos. Ginatag? Did they give it or not? No, ma'am. So they never receive anything? Yes, ma'am. Wala pa siyang natanggap kahit piso. So yun lang, kinuha yung pinirmahan nila. At the same time, sinabihan sila na maghintay lang daw kasi darating na or parating na. So may claim stub. At the same time, nakuha. May claim stub din? Yes po, ma'am. Black and white nung claim stub. Hindi ko po nadala, pero kahapon bit-bit ko while gi-interview ako. So hindi ko nadala ngayon, ma'am, kasi may problema sa amin. Grabe yung ma'am, pag next, ma'am, pwede ko rin madala. Pero naipresenta ko na yun, ma'am, kay Congressman Pulong. So nakita na niya lahat. The same claim stub, No. Madam Chair? Hindi pareho, sir. Yung sa amin, Diba? sir, background is Bukid. Bukid? Yes po, Bukid. Yung background niya. Okay. So, baka iba-ibang printing nila ng claim stub ni Pantig. Pantig yung Yes sabi po. mo? Yes po, sir. Iba rin yung kay Binsar. Ayan, yan, the Yes same. po, sir. Iba, sir. Iba sa amin. Yes, sir. Iba sa amin. Ayun, may iba rin pala yun kay Kapitan Ulan-Ulan. Eagle. Yung sa'yo, Bukid. Yes po, Bukid po, sir. Eagle ito. Sige, please, continue, ma'am. Iba-iba palang drawing yan? May kodigo siguro? Kap, pakikuan, Kap. For a while, Yes. yes, Kap. Ang Eagle sa First District, at saka may sign sa likod. Sa amin, wala. Ito ang claim stub By nila. district po, iba-iba by district. Okay. So, thank you very much, Kapitana. At nandito rin from Marilog District also, Upper Kibalang, Willie Haday Ampon. Are you here? Another affidavit that was submitted to me regarding, I believe, Kagawad Erlinda Suam also. Yes po. Is she here, Willie Haday? Wala. Ampon?
nag-submit ng affidavit. Do you know her, Kapitana, by any chance? No, ma'am. Meron po kaming dalawa na kasama, ma'am, yung naka-embargo, yung nakakuha talaga ng mga dokumento, which is hindi po sila interview, hindi na po nakuha na ng statement. That's why hindi sila makapagsalita ngayon, sir. Pero nandyan sila kasama ko, dalawa sila. That's right. Sinabi niya there was going to be a national ayuda worth 6,000 pesos every month. And then the paper covered din yung provision like Kapitan. It was for ayuda. Walang sinabi tungkol sa Constitution. And also she was told the claim stub would allow her to line up for an interview. But she has not been interviewed since. So, eto nga. So, thank you very much, Kapitana. And I think at this point, we need to call on who is next? Romeldo Barwado, Barangay Embak, Makibato. Are you around? Is Romeldo Barwado of Barangay Embak, Makibato here? Ay, andito ka pala. Okay. Ah? Request daw mga media, pwede ba naman sampulan ang Ma'am? Ay, ikaw ba si Willie Haday Ampon? Willie Hada po, ma'am. Willie Hada Ampon. Willie Haday Ampon. Opo, ma'am. Okay. Pakikwento na lang. Magandang... Promise daw sila ng ayuda Oo ng po, 6,000 kada buwan. Oo po, ma'am. Magandang hapon po, ma'am. Pinuntahan po kasi kami ng kapitbahay namin. Yung si Leticia Tabacon po. Sinabihan po kami na magperma daw kami ng yung papel para makatanggap daw kami ng 6,000 pero 6,000 a month po, pero quarter daw po ang tanggap namin. Sino nag-promise niyan? Yung kapitbahay namin na si Leticia Tabacon po. Leticia Tabacon. Abagon. Tabacon. Tabacon. Po. Ano siya? Ano po? Hindi, tauhan po siya ni Kagawad Erlinda Suwang. So, ano, may connection siya sa PBA party list? Ewan ko po, sir, pero palagi man yung service na orange na may tatak na PBA, palagi mang sumusundo sa kanya kasi tapat ng bahay namin yun si... Sumusundo sa kanya, sasakyan na may tatak PBA party list? Opo. So, yun ang service nila? O, yun ang service niya. Kasi tapat yun ng bahay namin, yung bahay nila. Tapos siniguro mo ba na talagang 6,000 a month matatanggap nyo? Oo, yun ang sinabi niya sa amin. Tatlo kami tulad kami nakapirma, anak, sir. Nakapirma ka? Opo, sir. Andito yung claim stub ko. Saan ang pinirmahan mo? May binigay ba sa kanya? Ito po, sir. Ayan. So, puntahan mo na siya, kapitbahay mo lang, di ba? Kunin mo na 6,000 mo. Ilang araw na after ka nakapirma? Parang mga first week sa January, hindi ko natandaan. First week of January? Oo, first week. So by first week naman ngayon o February, puntahan mo ha? January. Saan yung 6,000 ko? 1 month na. Hindi na nagpakita sa akin. Hindi na nagpakita? Ganiha, ato, nung tanak ko ganiha, kay akong kuha na kong pirma niya. Wala man siya nagpakita. So nabudol ka sa silingan mo, kapitbahay mo? Anak ng... Niyato man siya sa among balay, tapos siya nga, magpirma ka ani day kay ayuda man ni. National ayuda daw, ingon siya. National talaga, kasi ang national AX, ayuda. DSWD yan. Ang tupad, 6,000 daw ang 6,000 daw ang buwan. Anak ko nga,
Ay, ten, agi pa na sa barangay. Anak siya nga, dili na daw mo agi sa barangay kay... Ganina, nagtagalog man ka. Magtagalog. Tuloy-tuloy mo na Tagalog mo kasi Naglisod ka, sir. nanonood yung mga taga Manila ngayon sa hearing natin. Hindi ka maintindihan nila. Buong Pilipinas nanonood ngayon, pati abroad. So, magtagalog ka, maningkamot ka. Magsumikap ka, mag-English. Sige. Ano, sir, tinanong ko siya, ano ba yan? Sa barangay ba yan? Sabi niya, hindi na daw sila nagdaan ng barangay kasi daw, makatingan pa daw yung 6,000 ko. Ano, mabawasan? Oh, mabawasan pa daw yung 6,000 ko. Kung dadaan sa barangay? Oh, kung dadaan daw sa barangay. Andito si Kapitan Suwa mo. Hindi ba nito mukhang mambabawas ng ayuda? Barangay, tao mo ito, di ba? So, see that, the mere fact na gusto nilang umiwas sa barangay, dahil alam nila, si Kapitan Suwam, hindi nila makumbinsi, kaya dinirekta kayo. Di ba? Klaro? Sige, padayon. Tuloy mo. Oh, katuro, sir, tulo kami nagperwa ato, akong manghod o akong bana o Tagalog lagi, Tagalog. Ikaw po Tagalog. Sige, tatlo kayo. Tatlo kami nakaperma, sir. Asawa ko at saka yung kapatid ko. Kasi yung time na nagpunta si Leticia sa amin, andun yung kapatid ko sa amin. O, yun ang sabi niya. Yun lang, sir. Yun lang. Po. So kung wala yung promise na 6,000, pipirma ka, hindi? Hindi kami magperma, sir. Kung nalaman ko lang na makasisira pala yun, hindi kami nagperma, sir. Okay. So, klaro ha. Nakapirma ka dahil sa promise na 6,000. Dahil sa kahirapan din. Oo, normal yan. Senator Bato, marunong siya mag-Tagalog yan, di ba? May tanong lang ako sa iyo. Anong Tagalog sa adopted? Ano? Ano yun, sir? Anong Tagalog sa adopted? Adopted? Oo. Ampon. Ampon ang pangalan mo eh. Ayun lang, sir. Salamat po. Thank you. Maraming salamat sa adopted, Miss Adopted. Maraming salamat din po, ma'am. Thank you. Si Mr. Romeldo Barwado, Makibato. Ayan naka-yellow. You have an affidavit. Okay. Nagbigay ka ng affidavit na may meeting ka kay Miss Bebet Caparoso. Tapos, pinangakuan ka ng tupad. But hindi mo maintindihan. Tapos, binigyan ka ng 1,000, 1,000, promise 500 per day. Tama ba ito? Kaya lang hindi mo naman natapos yung 500 kada araw. 500 nga pirma. Yes, Please po. explain na lang. Magandang hapon po sa lahat. Kay Senator Bato, Senator Amy Marcos, kay Senator Bongo. Sa pagkakataon yung pagpapaperma ng papilis, kasi hindi ko alam kung ano ang heading. Ang pagkakaalam ko, scholarship sa USIP kasi may estudyante ako sa scholar sa Pakibato. Taga Pakibato po ako, ma'am. So nagawa ko ng nagpaperma sa mga papilis, kumalat na sa aming barangay, ang ginawa ko sa mga papel, binawi ko doon kay Mrs. Bebet Caparoso. Kasi alam ko yon ang makapabahamak sa mga estudyante ko at sa akin sa buong barangay. Tapos, kinuha ko sa bahay nila hating gabi at nagmakaawa ako na ibigay at ibalik mo yung papel ko por seguridad sa iyo at por seguridad ng mga tao ko at sa akin. Binalik niya. Dinala ko sa bahay ko lahat ng papilis at sinunog ko na walang makababa na papel papuntang syudad at kahit saan pupunta.
Yun lang po. Yung pangako nila na ayuda from AX og tupad og scholarship sa mga estudyante nga nag-edad og 15 to 30 nga nag-eskwela og college. Sinong nangako sa iyo niyan? Kaparoso? Si Ma'am Bibit Caparoso from Barangay Malabog, Paquibato District po. Paano siya nakapag-promise sa iyo diyan? Ano siya? Kasi haka-haka niya sa through chat lang sa kaibigan niya. Then yung kaibigan niya nagpunta sa bahay namin at nag-alok ng trabaho, 500 per a day, good for 3 days. So hindi siya konektado sa PBA party list? Hindi ko alam, hindi naman niya sinabi. Basta ang alam ko, trabaho lang ang ipapagawa na 500 per day. Tapos, kinuha ng papel, yun ang sinabi ko kanya, kinuha ko yung papel, ginawa ko papirmahan. Pagkatapos ng perma, kumalat na nagkaguluhan na sa barangay namin at saka tinawagan sa aming barangay captain si Bibit Caparoso na wag ibigay o wag ibaba yung papel na napasa ng mga tao ko. Ang ginawa ko man, isip ako ang nagawa, hating gabi pinuntahan ko sa bahay nila at saka kinuha ko yung papel, nakuha ko man at binalik ko dala sa amin. Pagdating ko sa aming barangay at doon sa bahay ko, sinunog ko lahat ng papel. Teka, Romy, meron kang nabanggit sa affidavit mo, itong binigay sa'yo 1,000, tapos supposed to be 500 for 3 days. Pero may required number of signatures. Ilan ba yun dapat mga pirma na makolekta mo? Yes po. Sa bawat nagkampi ng perma, ma'am, bawat tao sa amin, good for 100 person. Then, inunahan kami ng 1,000. Pagkuha naming forma, May down payment ka na ng 1,000. nabigyan na kami ng 1,000. Pero ang sabi, hindi ka nakakolekta ng 100 pirma. Tama ba? Hindi mo na kompleto yung required number. Hindi naabot ng 100, ma'am, kasi sabi ni Bibit, bilisan nyo hanggang alas 6 ng hapon lang. Pero meron kang sinabi sa affidavit na ang sabi nitong Bebet, pumunta ka, kunin yung master list ng voters at pilitin mo kahit i-forge mo na lang yung pirma nila para makompleto. Yun na nga. So, ginpeke mo? Yung iba, pinuntahan ko sa bahay nila. Okay. Yung wala na pirmahan, hindi na namin pinirmahan. Hindi mo pineke. Hindi po. Pero inutusan ka na i-forge mo na lang para matapos na yun. Hindi ko ginawa ng forge. Alam ko yun sa batas kung mag-forge ng pangalan ng tao. Pero yun ang sinabi sa'yo. Yun ang sinabi niya sa akin. Na i-forge mo na lang. Na i-forge ko na lang. Madam Chair? Yes, may we know who is the one giving you instructions to forge the signature of other people? Kasi ang sinabi niya, sir, pagkuha sa forma, maghanap ka ng master list sa Comelec at doon kayo maghanap ng pangalan at saka present number. Then sa barangay namin, sir, sino nga yan? Sino yung tao na yan? Si Bibit Caparoso po. David Caparoso? Yes po. Bibit. Bibit? Bibit. Bibit. Babae, lalaki? Amilita Caparoso. Amilita Caparoso. Oo. Pero hindi mo alam kung konektado siya sa whatever organization. Hindi niya sinabi kung saan yung ayuda kinuha. Basta ang sabi lang niya, pagkatapos gawin, may ayuda kayo from AX, TUPAD, at saka scholarship sa mga the age of 15 to 30. So sa ngayon, take note, ay nasunog mo na pala, no? Nasunog mo na pala yung papel, no? Kinuha mo, nasunog. Sulod sa mong barangay. So, except sa'yo, itong iba, kayo dyan na nakapirma,
hindi pa nyo nakuha yung perma nyo, nasa Comelec pa, di ba? So ngayon, binding pa rin yung nag-promise sa inyo ng tupad at saka AX, ha? Singilin pa rin ninyo. Singilin ninyo dahil nandun ang perma nyo, hindi pa nyo nabawi eh. Ay, hindi pwede yan magka-estapahan tayo dito. Pumirma kami, tapos wala kayong bibigay na AX sa katupad. Dapat singilin ninyo. Otherwise, estapa ito. Di ba? Pangingilan dito. Wala, nandun pa sa Comelec ang papel ninyo. So, dapat singilin pa nyo yan sila. Maraming nabudol nito. Sige, Mr. Barwado, maraming salamat. Binabanggit rin ng isang testigo na nagbigay ng affidavit, Mr. Sergio Torres, bago